Okay mga kababayan, Chris Ulo po at welcome back po ulit dito sa ating YouTube channel. Okay mga kababayan, pag-usapan ho natin itong ibinunyag ho ni VP Inday Sara Duterte. Doon ho sa, ewan ko, Selda ba? Selda ba? Hindi, hanggang ngayon, parang ang bigat sabihin Selda o kulungan. Detention facility ni Digong kasi hindi naman humok ang kulungan ito eh. Hindi naman humok ang selda ito eh. Para bang alam mo, para bang i-check in si Digong sa isang pangkaraniwang kondo sa Makati. Tapos aatin lagi ng hearing. Parang ganun eh. Eto mga kababayan, basahin muna natin ito. Mga kababayan ha. Basahin muna natin ito. Lugar kung saan dinala si dating Pangulong Duterte, tinawag na Daheg, Hilton. Ayon sa mga ulat, kasalukuyang nasa United Nations Detention Unit, UNDU, si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, na kung tawagin Daheg Hilton. Kaya ito'y tinawag na Daheg Hilton ay dahil sa hindi umano maituturing na nakapiit ang mga dinadala dito dahil sa wala namang itong selda. O isipin nyo yun, walang selda, walang rehas, ibig sabihin wala. Kwarto siya na parang pang staycation, para siyang condo unit. Kaya nga hindi ko makuha yung logic o hindi ko makuha yung pinagkakalat nila na baka raw pinababayaan si Digong, ganyan ganito yung mga gamot. Paano kami maniniwala na pababayaan ng ICC Court ang kalusugan ni Digong? Dito pa lang sa detention, napakaganda na. Ibig sabihin napakaganda, maayos. Doon pa lang, nasasalamin na o sumasalamin na kung saan pinapangalagaan yung mga taong nakadetain dito. Ano silbi ng maganda yung kulungan, yung pinagdedetainan nila, tapos pababayaan mo naman sa kalusugan? Diba? Kaya nga dapat itong mga media reporter dapat na-interview rin itong mga taga-ICC Court na kung saan totoo ba ang pinapakalat ito na hindi pinaiinom ng gamot, kesyo ganyan. Kaya dito pala sa pasyalidad napakaayos na. Di ibig sabihin naalagaan sila mabuti. Nasa 10 square meter ang laki ng kada kwarto na may sariling banyo at laboratory. Mayroon ding access sa radyo, cable television ang mga nandito. O isipin mo yan. Malaya rin umanong nakakagala ang mga detainee sa UNDU at bibigyan rin sila ng pagkakataon na makapagluto sa sarili nilang pagkain. O isipin mo. Kasalukuyang may 5 kasama si Duterte sa UNDU. Kasama na dito ang dating presidente ng Kosovo na si President Hashim Thaçi, na 4 na African milita leaders. Ngunit inaasahan umano na magiging mag-isa na lamang si Duterte sa UNDU kapag inilipat ang 5 detainee sa ibang lugar. Naku, mag-iisa na lang si mag-iisa na lang si Digong. Yari ka dyan. Oo, naku, baka may mumu dyan. Baka may multo dyan. Baka dalawin ka ng mga biktima ng war on drugs extrajudicial killing, ha? Nakayari ka dyan. Ayon sa mga ulat ay nasa clinic pa rin ang dating Pangulo habang inoobserbahan at binibigyan ng mga substitute na gamot. Ha? Ito yung kwarto. Para siyang eskwelahan. Para siyang eskwelahan na hallway. Ayun hallway. Di ba ganyan yung parang nakikita natin sa pelikula? Ganyan yung hallway ng mga eskwelahan sa ibang bansa. Ayan yung hallway, tas mga magkakabilang pinto, mga kwarto ng estudyante. Parang ganyan. Napakaganda pala talaga. Meron daw 5 siyang kasama dyan, pero magkakaiba silang kwarto. Pag lumipat na raw yung 4, mag-isa na lang daw siya. Nakayari. Yari ka rito, Digong, mamaya may multo dyan, yari ka dyan. Pag may narinig ka ng
Oh, ang ganda ng kwarto, oh. 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 Putik mo ka bang kulungan niyan? Oh. Oh. Basahin nga natin itong ano. Oh. Teka lang. Wait lang ha. Saan na ba 'yon? Pakinggan natin ito si VP Inday Sara Duterte, mga kababayan, na kung saan may nadiskubre. Oo, may kwento yata si Digong sa kanya kung anong itsura ng kondo niya, ewan ko, kulungan ba tawag? Detention. Oh, detention na facility niya. Oh, may mumuraw. Papakinggan niyo to. Oh. VP? VP, may any statement lang po. Sige ma'am. Sa situation lang po ng Pangulo. Baka mapagalitan kami, isang mabilis lang. Ay, apa. Wala kasi akong mic eh, okay. Sige ma'am, Okay. mabilis lang po. Kamusta po? Kamusta po si Presidente? Yes, okay naman siya. Nakita kami ni former President Rodrigo Duterte sa loob. Nandoon pa rin siya sa loob ng hospital. So, hindi pa siguro siya all clear. Base siguro sa assessments ng doctors niya. He's in very good spirits. Meron siya, tinanong ko siya kung kamusta yung pagkain. Sabi niya meron namang rice. And then tinanong ko siya kung paano yung ulam. Sabi niya half-half daw. So hindi ko alam kung ano ibig sabihin ng half-half. Hiniling ko ba half-half? Bisaya lang tayo, Bisaya. Sabi Bisaya. VP, Yes. regarding the his legal team and his decision na sabi ni Attorney Roque, he has to decide on, has he made that decision? Very ano lang no, very general lang ang pwede ko i-discuss about the legal team and the legal strategies and kung ano mga ways forward legally. Unang-una, his team is headed by Attorney Nicholas Kaufman, and then meron pa akong mga kakausapin ng mga lawyers, no? Meron pang darating na isang abogado, i-interview ko siya para sumali sa team. And then once maayos na yung team for ICC, mag-withdraw si Attorney Medellea kasi meron lang limited na mga slots for lawyers, and we want all the lawyers on board na merong ICC experience. So, ang ibig sabihin po ay pinili po ng ni Pangulong Duterte na legal aid. Kumbaga the court from the ICC for own money for the councils. Kasi parang dalawa raw po yun. Either the court pays for the councils or it's own money. Sa matter, on that matter, no, it's best if you ask Nicholas Kaufman kung ano yung direction nila, since siya yung lawyer and si former President Rodrigo Duterte yung client. So I am just here to assist President Duterte sa pag-create ng legal team, kasi every time na pumapasok ako doon, pinapawin na niya talaga ako. Yung pa rin na sinasabi. Yes. Sinabi niya sa kanya dahil pinapauwi na po kayo. Ulit-ulit kasi siya sinasabi niya na what are you doing here? Umuwi ka na ng Pilipinas. So, ayun, inaayos ko lang yung legal team. Meron na akong i-interview na isa pang lawyer. Si Attorney Harry Roque po hindi po kasama. So far, hindi siya kasama sa legal team. Si Attorney Harry Roque. So, dalawa pa lang po. Yung potential na kakausapin pa lang, if ever. Meron na kaming listahan, pero yung isa kasi darating siya dito. So, puro foreigner po yun. Yes, oo. Ilan po kaya? Kung ilan, you may have to ask Attorney Kaufman. Bakit po hindi kasama si Attorney Roque? Well, because hindi pa kasi na-establish kung ano yung
Ba't di raw kasama si Atty. Harry Roque? Ano sineselebrate natin ngayon? Dapat talaga hindi makasama si Atty. Harry Roque dyan. Kasi isipin mo pag naging legal counsel siya, abogado ni Digong, biglang may lalabas na warrant sa kanya, edi bibitinin niya lang yung kaso. Diba? Hindi talaga dapat. Basis ng pag-stay niya dito sa Netherlands, and we don't want complications pa. Gusto namin nakatutok talaga yung lawyers doon sa kaso. And right now, I heard applying for asylum, and he publicly announced that already. So we want him to focus on his asylum, and then we want our lawyers to focus on the case. Yun po yung ginagamit yung basis dito to be able to get that asylum, sabi po niya. So he can defend. So he can defend the former president. Well, that is a matter that he has to discuss with former President Duterte. No? But right now, he's not nominated as a lawyer. Nakasangkin na po ba sa dating Pangulo na nandito na talaga siya sa ICC? Pasensya na po dahil before, di ba sinasabi po niya, sipain ko pa yung ICC, hindi talaga mapahuli ng buhay. Sabi niya, wala din naman daw siyang ginagawa sa labas kasi hindi pa naman daw siya mayor. So might as well tumirap daw muna siya sa loob. So may ano na po siya, parang routine na po siya. So he can still make it, Is he enjoying? I have to tell you, he's charming. Everyone is Paano po? Paano po? it's a style. Marami na po siya nakakausap na iba sa tingin. Like, ano po na-witness nyo? He's very friendly with people inside. So, meron na silang banter eh. So, makakita niyo mismo yung exchange na sila. So, hindi kami allowed. Doon lang kami sa visitors na center. So, sabi niya, wala din naman siyang ginagawa pa because he's at the moment retired. Wala pang election, so hindi pa siya mayor. So, he might as well just stay inside. And then he said that he doesn't regret anything that he did sa pagtatrabaho niya para sa bayan. At nakita naman daw ng bayan kung ano yung resulta ng kanyang serbisyo para sa bayan. VP, how's your visitation? Do you have to apply every single time you apply? You come? Matagal ba yung, ano yung proseso? It's online. It's online. So, every time na kailangan ko pumunta doon para mapaabot ng mensahe sa kanya, pinapasa ko siya online, sinasubmit ko, and then nagre-respond sila. And then, siya yung nagsasabi yes or no. So, I tried to limit kung sino yung pwedeng pumasok sa kanya, but apparently, ang rules nila dito ay yung detainee ang magsasabi ng yes or no. You apply, and then he'll say yes or no. Kasi Attorney Harry said you wanted sana a daily. So medyo mahaba pa to, hindi natin alam kung nalagpas kung nalagpasan na natin. Parang pabulong yata sinabi ni VP Sara Duterte. Kasi sabi niya rito, sabi rito, para raw, sabi daw ni Digong, para raw siyang nasa hotel. Kasi nga mga kababayan, wala, hindi mukhang kulungan ito. Para lang siyang inilagay sa isang kondo, tapos diyan ka muna habang inaano namin yung kaso mo, pinag-aaralan, dinidinig. Wala, kaya nga, ewan ko rin, alam niyo mga didishit, ang problemahin niyo yung buhay niyo. Kasi maganda ang kalagayan ni Digong. Maganda ang kalagayan niya, nagkakaso nga lang siya. Naaresto nga lang siya. Naaresto, pero putik, di naman dinala sa kulungan. Dinala sa magandang tirahan. Parang house arrest na rin ito eh. Wala. Putik, ewan ko rin sa mga to. Okay, maraming salamat po mga kababayan. Kita-kita ulit tayo sa panibagong live, panibagong vlog. Paalam po, pasamantalangan nyo lingkod Dos Chris Ulo. Lagi natin tatandaan doon, follow the majority, follow the right way. Maraming salamat. Kita-kits po tayo ulit. Bye-bye po.